Hello guys, for today's video, I will share with you the easiest explanation on how to file maternity notification at ano nga ba ang semester of contingency, paano ma-qualify at kailan ba tayo dapat maghulog. So please continue on watching at kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel. So what is semester of contingency in SSS? So ngayon naman, alamin muna natin kung ano ba yung semester. Ang semester po ay 6 consecutive months of the year or 6 na magkakasunod na buwan or 2 consecutive quarters of the year. So ayun po ang tinatawag nating semester. Kapag naman pong contingency, ibig sabihin, ito na po yung buwan na manganganak na kayo or possible na manganak na po kayo. Okay, so this is the delivery of your baby or miscarriage or kung nakunan po kayo. Ano ba yung mga buwan ang dapat hulugan bago manganak? So alamin po natin yan later on. Alamin po muna natin yung months of contingency nyo. So ito po ang isang taon ay hinati sa 4 na quarter. Okay, so halimbawa ang EDD nyo po ay, ito po ay year of 2024, January, February, or March. So ibig sabihin nasa first quarter kayo. Kung April, May, or June, nasa second quarter po ang inyong due date. Kung July, August, or September, nasa third quarter naman po. At kapag October, November, December, nasa fourth quarter ang inyong contingency or due date or buwan na pwede na po kayong manganak. Kapag naman po sinabing semester of contingency, halimbawa, April po ang inyong due date or May or June, ang semester of contingency nyo po, mag-jump lang po kayo ng isang quarter. Okay? So, January, February, and March. So, ito pong dalawang quarter na ito pong January hanggang June, ito po yung inyong semester of contingency. Kung nag-iisip na po kayo na mag-volunteer or mag-voluntary contribution at manganganak po kayo ng June 2024, so, kailangan po bago mag-January 2024, nakapag-contribute na po kayo sa SSS. Bakit? Kasi po, kapag naghulog po kayo within your semester of contingency, maaaring hindi na po kayo ma-approve ng SSS. Kasi po, nasa semester of contingency na po kayo nakapaghulog. Ano po? So, halimbawa, May 2024 ang due date. Okay? Ngayon pa lang naisipan na maghulog. So, ang buwan po ngayon ay October. So, pwede pa po kayo maghulog hanggang December 2023. Okay po? So, kapag po naghulog pa kayo ng January 2024 para po sa inyong maternity benefit, hindi na po ito ma-consider ng SSS kasi po nasa semester of contingency na po kayo. Ano po? So pwede pa naman yung pong ituloy yung inyong hulog kahit tapos na po yung inyong qualifying period para po dire-diretso pa rin po ang hulog nyo sa SSS. Ang makakwalify po sa SSS yung mga nakapaghulog po bago mag-semester of contingency. Ano po? So, next naman, so halimbawa, ang inyo pong due date ay July 2024, August 2024, or September 2024, jump po kayo ng isang buwan or isang quarter. So, ito po ay April, May, June hanggang September ang inyong pong semester of contingency. So, kayo po ay nasa second semester. Halimbawa naman po, ang inyong due date ay October 2024, November 2024, and December 2024. Jump ulit kayo na isang quarter. So, July, August, September hanggang December.
ayun po ang inyong semester of contingency. So kayo po ay nasa 3rd semester. So halimbawa naman po, manganganak po kayo ng January 2025 or February 2025 or March 2025. Jump po kayo ng isang quarter pabalik. So mula October 2024, November 2024 to December 2024, ayan po ang inyong semester of contingency. So kayo po ay nasa 4th semester. So meron pong rule on maternity benefit qualification. So paano ba tayo makakwalify sa maternity benefit? So madami pong nagtatanong din po sa akin sa mga previous video ko at pasensya po kung hindi ko po kayo na replyan. Sana po for this video ay mas naunawaan po natin at mas nasagot ko po yung inyong mga katanungan. So una, a female member is qualified for the SSS maternity benefit if she has paid SSS contributions for at least 3 of the 12 months immediately before the semester of contingency. So kanina, nalaman po natin yung inyong semester of contingency. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na bago po sumapit ang inyong semester of contingency, kailangan meron na po kayong hulog at least 3 to 6 months. Okay po? So, hindi po kayo makakwalify kung naghulog po kayo sa kasagsagan or sa buwan na ng inyong contingency or semester of contingency. So, ayun po ay rule ng SSS. So, bibigyan ko po kayo ng example. Ano po? So, halimbawa, manganganak po kayo ng January 2024 or February or March 2024. So, ito po yon. Ano po? Okay. Paano natin malalaman yung semester of contingency? Again, mag-jump po kayo ng isang quarter or 3 months. Okay. So, ibig sabihin, so ito po ay December, November, and October. So, October 2023 hanggang March 2024, ayun po yung semester of contingency nyo. Kapag nagbayad po ulit kayo sa buwan ng contingency nyo, hindi na po kayo makakwalify ng SSS. So, kailan po tayo dapat may hulog? So, bibilang po kayo ng 12 months pabalik simula sa inyong semester of contingency. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, meaning, mula October 2022 hanggang September 2023. So, ayun po ang mga buwan na kailangan may hulog po kayo. Ano po? So, ulitin ko, kapag naghulog po kayo sa buwan ng inyong semester of contingency, hindi na po ito makakwalify ni SSS. So, next naman po, halimbawa, manganganak po kayo ng April, May, or June 2024. Alamin po natin yung semester of contingency. Bilang po kayo na isang quarter pabalik. So, March, February, and January. So, ang inyong pong semester of contingency ay January 2024 to June 2024. Ano po? So, ito po yon. So, ngayon, alamin natin yung mga buwan na dapat may hulog po kayo. Bilang po kayo ng 12 months pabalik. Okay, so bilang po kayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, meaning, dapat meron kang at least 3 months na babayaran sa loob ng mga buwan ng January 2023 hanggang December 2023. Okay po. Next naman, kung kayo naman po ay manganganak ng July 2024, August 2024, or September 2024, okay, alamin niyo po muna ang inyong semester contingency. Balik po kayo ng isang buwan or isang quarter, April, May, or June. So, ayan po ang inyong semester contingency. Okay? So, kailangan
may hulog po kayo ng April 2023 to March 2024, at least 3 months. Okay po? So ito po yung blong ito, yung 12 months na bibilang po kayo pabalik simula ng inyong semester of contingency. At halimbawa, manganganak ba kayo ng October 2024, November 2024, or December 2024, ang semester of contingency nyo po ay mula July, August, September hanggang December 2024. So kailangan may hulog po kayo mula July 2023 hanggang June 2024, at least 3 months. So, ayun po, sana unawaan po natin kung paano tayo makakwalify sa ating maternity benefit. So, meron po mga qualifying conditions. So, una, syempre, kailangan po kayo ay SSS member. Kayo po ay employed or self-employed. Pangalawa, kailangan may hulog po kayo at least 3 months bago ang semester ng panganganak or miscarriage or semester of contingency. Pangatlo po, kung kayo po ay employed at nalaman nyo pong buntis kayo, i-notify nyo na po or sabihin nyo na po agad ito sa inyong HR or sa inyong employer dahil sila po ang magpa-process ng inyong maternity notification and your maternity benefit kung kayo po ay employed. Directly notify the SSS if she is separated from employment kung kayo po ay wala na pong trabaho or nag-resign na po kayo sa inyong work. Sabihin niyo po agad ito sa SSS, at kung kayo po ay self-employed or voluntary or OFW member, kailangan niyo din pong i-notify ang SSS. Okay? Para po kayo ay makapag-contribute po ng voluntary. So, ganun lang po kadaling malaman kung paano ba tayo makakwalify sa maternity benefit. So, disclaimer lang po, ako po ay hindi staff or wala po akong connection sa any SSS branch. So ito pong sinishare ko po sa inyo ay based lamang po sa aking experience and based lamang din po sa aking research. So thank you so much po sa lahat ng mga nagko-comments, nagsusubscribe sa akin pong channel, at sana po ay nasagot ko po ang inyong mga katanungan kung paano ba ma-qualify sa SSS. So thank you so much for watching and see you again next time. Goodbye!